Ah, Magandang hapon po mga kabers. Nakikita po niyo ito po'y cross. Maraming nagsasabi na ito daw ay sa Panginoong Jesucristo. Sa Panginoong Jesucristo ba nga itong cross na ito? Kasi maraming nagsasabi sa Panginoong Jesucristo daw ito. Ang nakapagtaka lang at malaking katanungan, yung mga namatay sa mga taong nangamatay, ang kanilang mga nitso, may cross din. Ngayon, ating alamin po ito kung sa Panginoong Hesukristo nga ba ito. Kakatalakay ko lang po tungkol sa 666. Ngayon po, talakayin kong muli. Kasi nakita ko kasi sa social media, 3 pastor ang nagdidiin kay Barack Obama at kay Donald Trump at iba pa na nakitaan daw nilang 666. 666. Kawawa naman. Sir Barack Obama, Sir Donald Trump, sana makarating po sa inyo itong video na ito na isang Pilipino na magtatanggol sa inyo na hindi po kayo 666. Kasi nakikita ko po sa social media ngayon na 3 pastor na kababayan po ninyo mismo na nagdidiin sa inyo na kayo po daw ay 666. Hindi po totoo yun. Kasi po yung 666, yung nagpapanggap na sila daw ay si Kristo o siya daw ay anak ng Diyos, doon po kunin yung meaning ng 666. Kung nagpapanggap kang anak ng Diyos na ikaw nga si Kristo, ay matawag ka na 666. Pero hindi ka naman nagpapanggap na ikaw si Kristo o ikaw ang anak ng Diyos, hindi ka pwedeng matawag na 666. Maaring Antichrist, pero hindi 666. Sa ating panahon, marami na pong Antichrist. Noon pa. Pero hindi po 666. Dito sa Pilipinas, may nagpapanggap. Pagkakalam ko isa. Siya daw anak ng Diyos na si Kristo. Siya daw ang may-ari ng mundo. Siya daw may-ari lahat ng kaluluwa ng tao. Malamang sa malamang, ang kaluluwa ko, isa sa pag-aari niya. Pero hindi po totoo yun. Yun po pwedeng tawagin 666. Kasi nagpapanggap siya na anak daw siya ng Diyos, siya daw si Kristo, siya daw may-ari ng mundo, siya daw may-ari ng lahat ng kaluluwa ng tao. Yun, pwedeng tawagin 666. Si Barack Obama naman po hindi nagpapanggap na anak ng Diyos o si Kristo. Si Donald Trump hindi naman nagpapanggap. Kaya hindi po sila pwede tawagin na 666. Ngayon po, babalik po tayo sa cross. Na ang krus na daw ito sa Panginoong si Kristo. Maraming nagsasabing ganun. Alam nyo po, mga kabers, sa bawat bansa, mayroong tinatawag na capital punishment. Sa Roma, nung araw, ang capital punishment ng Roma ay krus. Sa madalit sabi, yung dalawang magnanakaw na katabi ng Panginoong Kristo, pinatay din sa krus. Ang nakapagtaka at malaking katanungan, itong mga namatay sa sementeryo at ang kanilang mga nitso may krus din. Hindi naman ata namatay sa krus ang mga yan. Malamang sa malamang, namatay lang sa atake sa puso, atake sa high blood, o trangkaso, na bunggo ng bus o anuman. Hindi sila namatay sa krus. Bakit may krus din ang kanilang mga nitso? Bawat bansa may capital punishment tinatawag. Sa Roma nung araw ay cross hanggang sa napalitan yung capital punishment ng Roma pangalawa, yung isusuot yung ulo mo doon sa butas, mayroong malaglag na plate na matalas, yun, putol kaagad ang ulo mo. Pangatlo, yung firing squad.
kung saan nadali naman ang pambansang bayani natin na si Dr. Jose Rizal. Sa Singapore, lubid. Bigtiin ka. Kung saan naman nadali ang ating kababayan na si Flor Contemplacion, kung inyong pong naalala. Yun po, bawat bansa may tinatawag na capital punishment. Kung sakali si Kristo hinatulan ng kamatayan sa Singapore, anong ilalagay sa nicho nila ngayon? Lubid. Kung sakali naman si Kristo sa Saudi, itak naman doon ang capital punishment. Itak yun. Hindi itak din ang nakalagay sa mga nangamatay sa sementeryo ng kanilang mga nitso. Paano yun? Kung sa Pilipinas hinatulan ng kamatayan ng Panginoong Kristo sa pamamagitan ng silya elektrika sa panahon ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos Sr. Hindi silya electric upuan ngayon ang nakalagay sa simbahan ng isang simbahan ito sa Pilipinas na mayroong nakalagay na nasa tuktok pa ng simbahan cross. Di silya dapat yan kung dito sa Pilipinas hinatulan ng ating Panginoong si Kristo ng kamatayan. Malaking katanungan yun, ano? Kung sino mang makakasagot, wala kayong premyo sa akin, wala akong pera Yun po, kunting kaalaman lang. Nakakapagtaka naman, hindi naman namatay sa krus itong mga nangamatay. Malamang na malamang namatay lang naman sa simpleng sakit. Atake sa puso, atake sa high blood. Ang nakapagtaka, may krus din ng kanilang mga nitso. Yun po, mga kabers. Sana po, makakuha kayo ng kunting kaalaman. Ang sunod nating tatalakayin, yun naman pong ateista, yung mga taong hindi naniwala sa Diyos. Mga taong nagsasabi wala daw Diyos. Ano bang kahulugan ng tawag na Diyos? Ano bang kahulugan ng tawag na hari? Ano bang kahulugan ng tawag na Panginoon? Ano bang kahulugan ng tawag na boss? Ano bang kahulugan ng tawag na presidente? May kahulugan po yan. Yun po ang susunod nating talakayin. Huwag niyong kalimutan na mag-follow, mag-subscribe, at pindutin po ang notification bell para makakuha pa kayo ng dagdag kaalaman na ating pong tatalakayin. Marami po ang kunting kaalaman lang na nalalaman ko rin naman po. Maitawid ko po sa inyo. Maraming salamat po. Magandang hapon mga kabers.